So, isa pong mapagpalang umaga. Sabi nga natin sa ating katabi, pinagpala ka ng Diyos sa umagang ito. Medyo ngitian mo naman ng konti, parang hindi makatotohanan yan. Sabi mo sa kanya, ulitin mo sa kanya, pinagpala ka ng Diyos sa umagang ito. Palakpakan nga ho natin ng Panginoon. Let's, every one of us, give our best clap offering to our Lord Jesus. Yung para sa Panginoon ho, hindi yung para sa tao. Yan. Okay, salamat po sa bawat isa. So, ang umaga pong ito, second Sunday, natin dito. Dati ho, Saturday, mga Sabadista tayo dati. So, ngayon po ay hindi na, no? So, ito po isang pinagpalang umaga. Right after this, huwag po muna kayong alis. Hopefully po ay matapos natin ito ng mas maagap. At magkakaroon po tayo ng installation. So, parang formalization lang po naman ito para po doon sa ating mga iaangat na mga worker at mga pastor po natin. Kasi we are running this year or next year ay makapag-put up po tayo ng another outreaches outside or within Montreal. Yun po ang desire po natin. Kasi I do believe why we are here in this church at sa lugar pong ito at sa Canada ay mayroon pong mission ang bawat isa sa atin. Hindi po isang insidente na kayo po ay pinadala sa God is able sapagkat napakarami naman mga churches, mga anointed preacher, beautiful churches dito po sa lugar pong ito. Pero natanong mo sa sarili mo, bakit narito ka ngayon sa umagang ito? Diba? So, isipin natin na ano ba talaga yung plano ng Panginoon sa akin. And I do believe na kayo po ay ipinadala rito ng Panginoon para po sa ministeryong ito ay makatuwang. Makasama po namin kayo doon po sa pag-advance natin sa Kingdom of God. So, ang topic po natin ngayong pong buwan na ito ay Complete Your Mission. Kaya nga lang po dahil po sa limited po yung time natin dito at hindi ko po nasimulan yung intro kaya pupuntahan ko na lang po yung dulo. No? So iwan ko naman po yung ilang lesson, narin na rin po sa, nakapin na rin po nasa laptop na. So kung gusto po nyong tingnan, pag-aralan para makita nyong ilang mga bagay, ay pwede po nyong tingnan, lalo po sa mga leader natin na baka makatulong sa atin, sa ating paglilingkuran sa Panginoon. So ito po isang bagay ngayon na dapat makita natin. Nung pasukin po namin, kami po dati na talagang handong po kami sa one-on-one discipleship. Pero kahit naroon na kami, bakit parang hindi nagiging pang mas effective yung aming ginagawa. So I'm trying my best na Lord, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba talaga ang gusto mong ipagawa sa amin? At nakita ko kahit kami mga worker ay hindi ganun ka-intentional doon sa aming ginagawa. Di ba? So dapat talaga ito ay maging culture. At ito po ay ginawa naming culture ng church. Pag sinabi nating culture, meaning, ibig sabihin ay palagian nating ginagawa. Kapag once a lifetime lamang, maisipan lang, trip lang yon. No? Trip lang tawag namin doon. Halimbawa, may evangelism kami. Pag sinabi lang, Pastor, sama ko, okay, good, much better. Kaya nga lamang, the next set natin, kapag di ka na sumama, hindi, kung lang yan. Nasiyahan lang yan or else may gusto lamang siyang makasama. No? Kaya sumasama lamang ng ganon. At marami tayo na matagal nang mananampalataya pero hindi taga natin nagagawa yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Ang tao po ay merong common mission. Every one of us. Divide into three. No? Yung una dito ay our mission, saan? Sa ating family. Diba? Yung iba talaga, bata pa lamang, mayroon na silang pangarap na makapag-asawa. Diba? Nandun yung kanilang illusion time, hinahanap nila yung mga, kung kayo sumusunod sa devotion ko, sana nakuha ninyo, no? Pero gusto kong mabilisan na sabihin doon sa mga, lalo sa kabataan natin, ito isang maganda na pwede nyo hanapin. Dapat ang pipiliin yung lalaki ay may 4 na C. Di ba? Okay, 4 na C, dapat yung mga babae. Kahit yung lalaki, dapat
Ang pipiliin mo, dapat may apat na C. Ano yung dito? Lalo rito, I think applicable dito yon. First, dapat mayroon siyang cash. Ha? Yung love, hindi pwedeng pambili ng I love you. Hindi nakabubusog yun. Di ba? Hindi nakabubusog yun. Kaya marami tayo ngayon na nagsasuffer ng mga couple. Why? Kasi, ay, ang ganda niya. Yun lang. Nagandahan lang. Anong nagutom, gusto kong magmerienda, I love you. Oh, hindi ka mabubusog doon. Di ba? The next one, at mas lalong applicable ito, another CI, card. Di ba? Either ATM card o credit card. Di ba? Dito, bibili nga lamang ako ng, ano yung tawag dito, yung Pops and ice cream na parang ba selecta. Ay, ang liit nung card eh. Tapos nakalagay doon, only card. Oh my goodness. Di ba, paano ka bibili noon? No? So, we need card. Di ba? Okay, we need card. So, kailangan natin yan. And then, the next one, lalo rito sa lugar ninyo, talagang mas dito, kahit sa Pilipinas ay kailangan kasi sobrang polluted na ang Philippines. Di ba? Yung pollution, napakatindi na. So, ang init ng panahon, we need car. Pangatlong C, you need car. Di ba? Dapat may car. Para masarap ang jamming, masarap ang stroll. Di ba? Okay yan. Di ba? Pampamilya. Di ba? Hindi lang pang sports, pang pamilya pa. Okay? So, the last one, at siyempre itong pinakamahalaga sa atin na dapat ay meron siya. Dapat Kristiyano. Christian. Diba? Yan. So, pag wala yung mga hinahanap niyan, sabi mo, rest muna tayo dyan. Huwag ka muna. Sabi ko nga kay Shama ay, di baling, di ba? Sabi ko, di baling last trip, basta nasa front seat. Yeah. Naghintay ka na rin lang. Okay. So, yun ang isa sa mga mission natin. So, marami tayong pangarap diyan. Pero wag lang tayo darating doon sa disillusion kasi delikado yon. Kasi the next level ay yung disillusion. Nakita niya, nakakar. Diba? Yung pala hiram lang. Yari ka na, di ba? Binili ka ng ganito. Yung pala, pare, peram na muna. Sandali lang yan. Itatap ko lang yan. Babayaran din kita. Don't worry. Pala hiram lang. So, mahirap yun. Okay, so mahalaga sa atin ito. Hindi naman tagay ng topic ko, kaya nga lang, binigyan lang natin ng konting insight kasi nakita ko yung mga dalaga at binata dito. Para huwag na kayo magkamali. Enough na yung nakita natin. Kaya yung mga bata dyan, sa amin po sa Philippines, lalo po yung aking mga anak, actually po, lalo yung bunso ko, umiyak na po sa akin yun. Matindi. Pero dahil nga sa kailangan sundin, dahil ang aming pong policy sa church, lalo po sa mayang people namin, no diploma, no forma. Yeah? No diploma, no forma. Kaya marami pong bumabaklas sa amin na young people kasi hanggat hindi ka nakagraduate, hanggang sa tingin ka lang, ang cute mo, makitang ka lang hanggang gusto mo makitan. Pero bawal. Yan. So, yung po naman nakatiis, yan po sila Pastor Jeff, nakita niyo sila, nag-succeed po sila. Actually, kung alam niyo, ayoko na ibigay yung story niya, nagtagpo lang siya sa chat, ba't nasabi ko pa? Doon lang po yan, magtagpo yun, nagpakasal na. Ganun. Kasi pag itinakda ng Diyos, wala nang pwede pang pumigil. Pag sinabing ni Lord na yan ay para sa iyo, wala nang pwede pang kumontra. Amen? So, una yung pamilya, pangaluhon natin, siyempre yung work natin. Kailangan natin yan. Inseparable po yun. Hindi pwedeng mabuhay ka ng puro faith. Bandang huli, by faith na yan. So, you need to work. Kasi ang sabi ng Proverbs chapter 10, verse 4, diba? Hard work bring prosperity. A lazy hands brings poverty. Kaya sa church ng God is able, sabi mo sa katabi mo, bawal ang tamad. Ayan. Yan ho ang prinsipyo natin. Okay? So, ang isa ho doon na yung ministry. So, ito yung isang mission talaga natin sa buhay natin. Dapat palagi yung kasama yung ministry. Kasi marami po, pagka umaasenso na, nagtatagumpay na, nakalimutan na yung ministry. So, dahil pastor ako, pag-usapan muna natin yung ministry. Kasi nabigyan ko naman na kayong konting insight. Doon sa dalawa, bahala na si Pastor Jeff doon at mga leader nyo kung paano kanyang gagawin. Sa kanya ko na-receive yun kasi mixi po in time natin. Kasi bigla na lang kung nagko-close eh. Baka nung nakaraan papatayan na ako. Okay, so salamat po sa Panginoon. Kahapon po ay maghapon din kami dito. Kaya naka-reserve sana. Hindi ko ma-avail pa kahapon ng todo. Si Binihonyo, tagal ko dito nakatayo. Kumuha na nga ako ng bangko noong bandang huli.
Umupo na rin eh. Nahalata na. Hindi na pwedeng itago. Okay, so puntahan po natin yan. Ito lang po yung result ng ginagawa namin nung gawin po namin intentional. Nakapasok na kami rin sa one-on-one, pero nung gawin namin intentional ito, mas naging epektibo siya. No, kaya sabi mo, personalan na to. Kung tamaan ka, buti sa iyo. Di ba? Yes, personalan ho ito. Tingnan natin. Kasi ilang taong ka na bang mananampalataya? Kung may bago dito, okay lang, enjoy mo lamang. Stress lang yan, wala nang problema dyan. So, tingnan natin ang ilang po mga bagay na nangyari. Okay, Tagalog translation tayo. Sabi po ng Gawa chapter 20 verse 24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Tingnan niyo, sabi niya, maganap ko lamang ang aking tungkulin matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang magpahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandang loob ng Diyos. Actually, pag binasa mo ang verse 23, alam niya, ang sabi niya roon, alam ko kung anong mangyayari sa akin mga pupuntahan. Kapighatian, problema, suliranin. Alam ni Paul yun. Pero, pagdating dito, ang kanya pa rin ininsist, sabi niya ganun, upang matapos ko. Diba? To complete my mission. And what is mission? Ang mission niya ay ipahayag ang mabuting balita. Okay. So, ito po'y mission na unfinished. Hindi po natapos ng ating Panginoon at ipinasa niya ito doon sa mga tumanggap na nampalataya sa ating Panginoon. Ang dami ng mga dahilan na nakita natin na sinabi ng Bible na malapit na ang pagdating ng Panginoon at binanggit niya yon sa iba't ibang sitas sa Gospel, pinapakita niya na yung kanyang pagdating napapalapit na. Diba? Handyan na lahat, lindol, awayan, napakarami na. Pero ang isa doon ay yung Mateo 24 verse 14. Ano sabi niya roon? Na kailangan mapahayag ang mabuting balita sa lahat. Dapat mapakinggan nila ang mabuting balita sapagkat yun na ang panahon para yung kanyang pagbabalik. Kasi parang ganito lang yan, ano? Gaganyan. O sabihin natin, sa Saturday, mayroong water baptism. Of course, may kasamang swimming. Diba? Yung hindi nakatin dito, baka mabalita, nag-post kayo. Uy, nag-swimming pala kayo. Kinalimutan mo na yung water baptism. Ba't di nyo ko sinama? So, may i-reason siya sa inyo, di ba? Na hindi siya nakasama. Bakit? Hindi niya nabalitaan. Hindi niya narinig. Same as, parang ganun din sa Panginoon. So, pwedeng ako mag-reason, hindi ko naman alam eh. Di ba? Kaya nga sabi ni Lord, kinakailangan mo na makapakinig ang lahat. Pag binasa natin, kung yung sumusunod sa akin sa devotion, doon sa aklat ng Romans, kung makikita natin, kung bakit naantala. Sabi niya, at patuloy na naging matigas ang ulo nitong mga Israelite na ito. Di ba? At dahil nung sa katigasan ng ulo nila, yun ay yung habag ng Diyos napunta sa atin. Okay? Pumunta yung habag ng Diyos sa atin. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Kaya sabi nga, sige lang, kayo mga Hudyo, magtigas-tigasan lang kayo ng ulo para yung habag ng Diyos ay makuha pa rin namin ngayon. Diba? Yun ang sabi ng Bible. Mas, kung kayo po yung sumusunod ng devotion ko, kasi may 5:30 po ko every day. Kaya lang po dito ay, umaga pala dito, dito umaga. Pero sa Pilipinas din po umaga, pero ngayon, hapon sa kanila dahil may mga lakad po ako ng hapon dito. Okay, so tingnan natin ang isa pa. Sabi ng John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang siyang mamumunga ng sagana. Ito yung expectation ng Panginoon sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Tingnan muna natin yung sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya hindi tagatagi naging fruitful, productive, marami ay detached. Yun ang problema natin. Kaya the back of our mind, pag sinabing gawin natin ito, anong sagot natin? Hindi ko kaya. Kahit hindi ka pa nagtatry, ang sagot mo kagaday, hindi mo kaya. Tama? Ilang beses sa inyo ang challenge ka ng iyong leader o nung kasama mo, nung pastor mo, na gawin mo ito, pero ang sagot mo, ba't ako? Ilang beses ka naging paniki? Ha? Matanong mo katabi mo, sabi mo, parang, ako ba yun? Okay, so tuloy natin. Tapusin po natin ito ng medyo mabilis-bilis. So ulitin natin, ito na lang po yung result
ng amin pong mga pinagagawa namin. Handong po sa 1 to 4 na lesson namin yung, kaya nga lang, dahil nga sa hindi ko na po ma-discuss, kaya pumunta lang po tayo sa parteng dulo. Paano po namin natapos? Actually, hindi pa naman talaga finish ito. Ano? Pero nakita po namin yung resulta ng ito po ay gawin naming intentional. Bago natin ituloy ito, alam mo ba kung anong mission mo? Sa simpleng salita na lang ay, ano yung mission mo? Bakit ka narito? Tanong mo yung katabi mo. Bakit ka narito? Sabi nga ng isang leader natin, why we exist? Kasi kung ang gusto lang ni Lord ay makakilala tayo sa Panginoon, dapat nung masirang ka, tanggapin mo ng Panginoon, tinepok ka na niya. Di ba? Pero ba't hanggang ngayon, hanyarang ka pa rin? Di ba? Meron pang unfinished. Mission ng Diyos sa atin at tayo rin sa Kanya. Dapat mapulfill natin yon before it's too late. Kasi baka mahuli ang lahat kung kailan wala na. Kaya nga po ako nagpe-pray noon. Sabi ko, Lord, kung ako'y i-bless mo at papupuntahin mo ako ng ibang bansa, yung medyo bata-bata pa ako. Ngayon po ay, I think mga 7-8. Siguro pang 8 bansa na po ito napuntahan ko ngayon. So, yun pong prayer ko. Lord, kung bibigyan mo ako, medyo malakas pa ako. Kasi baka kung age 17 na ako, sino ka ba to? Ano ka ba? Anak ko, diba? Mahirap na. Yung travel pa lang pupunta rito. Kaya sabi niyo, bumalik ako rito sa next year. Nako, pag-isipan muna nating mabuti. Mag-pray muna tayong mabuti. Parang rarayamuhin ako sa air. Oh, Diyos ko po, di ko lang kung tatayo ako. Upo, ano ba to? Si Mrs. nga, Papa, nung mga midnight na, palagyan mo nga ng salumpas yung likod ko. Masakit na eh. Talagang hindi na kaya. Hindi ko naman nakalain na ganun kahirap ang biyahe dito kasi common sa Asia ay 3 to 4 hours lang mga flight ko, ganun lang yun. Minsan kung mayroon another na dadaanan, diba? Ganun lamang. Pero dito, grabe. Tapos pagdating mo rito, maka-demand pa yung nasa Pilipinas, wagas. Hindi nila naranasan kung anong hirap ninyo rito, di ba? Pagka hindi mo pabigyan, ang tamo-tamo naman yun, nakapag-abroad lang. Ikaw kaya mag-abroad. Diba? Tapos pag nag-abroad ka, pag-uwi mo, naghahanap pa sa lubong, matalang, ni Singkong Duling, di ka man lang niya pinadala nung ikaw umalis. Tapos pagdating mo at wala kang pasalubong, ang damot-damot mo. Di nilam na halos sa kusina ka na matulog, halos ayaw mo nang matulog, di ba? Yung lamig na dinanas mo. Di nilam, ba't tayo napunta? Pinag-usapan lang kasi natin yung hirap. Honestly po, ramdam ko po yung hirap ninyo rito. Pero para kayong mga tiga Macedonia, sa kabila po ng hirap na naranasan, very generous naman kayo. Kaya thank you so much po. Nagpapasalamat po ako sa inyo ron. Na-enjoy ko po yung pagpunta rito. Salamat po sa inyong pagiging generous. Kaya, ba't ganyan tingin nyo sa akin? Parang di kayo, parang, alam ko na yun. Nanay ko, palagi na sinasabi ng nanay ko yun. Kanina, pagharap ko sa salamin ko, sabi ko sa salamin, kita ko, grabe ka, pastor, ang guwapo mo talaga. Diba? Wala nung kontrahan. Ako nasa pulpito ngayon. Ditong misis ko, yari kayo. Walang ko kontra. Okay, tuloy natin ito. So ito po ito ho ang mission na ginagawa natin. Common lang po ito, common. Pero ang problema nga natin, minsan sinasabi na sa akin, Pastor, alam mo, ako po kasi ang isa sa mga nagtuturo ng intentional church planting doon po sa grupo namin sa team. Kami po, kakagaling ko lamang ng Samar. Napakalayo rin ng Samar. Where's si Sarah? Ayan. Batang Samar yan. Kaya ang tanong ka ganyan sa akin, naranasan mo pastor doon. Grabe, ang birang Samar yun. Lalo yung mag-CCR ka. Tinan ko, sabi ng kasama ko, gusto ko pong wala, di pwedeng washroom, talagang toilet ang tawag, Nasaan toilet ninyo? Diyan po, punta ng kasama ko. Sabi niya, naikot na niya. Sabi niya, bumalik ulit, sabi niya, wala ko nakitang CR Ganyan. Nasa may CR. Sabi nung sa kasama ko, ito pala. Ba't pala? Maghukay muna ako para doon. Ang bihirang buhay ito. Doon ako nakakita sa Samar ng pinakamalaking CR sa Pilipinas. Sarah, okay lang, okay lang, Sarah. Ay, grabe, Napawit tuloy ako ng, sa bukid walang papel.
Ang bihira, no? Buti na lang walang antik doon. Tapos bilang tinuka, patay ka. So, ang ganda yun, no? Ang ganda. Yan. Gusto ko masaya kayo. Kasi, di ba, para sa Panginoon dapat, imagine mo lamang, ilang oras ka sa trabaho mo. Tapos mayroon ka pa mga kasama doon na mga, di ba, mas tinding mag-discriminate. Di ba, nakita mo yun? Ang lupit-lupit. Nag-triple job ka. Tapos pagdating mo sa church, pambira, ano ba naman ito napunta akong church na ito? Bakit ganito? O, di ba? Pero ako natutuwa pag may nakakatulog sa church pag ako nagsasalita. O, kaya kung malikot ang mata, tinitingnan ko kasi nakakatulog. Yes, pag may nakatulog kasi, two things happen. Nakatulog ka na, nakasamba ka pa. O, di ba? Ganda. O, at least dito, nadamo mo ka pa. Salamat, babalik uli ako sa God is able. Kasi nung nagsalita na yung pastor, nakatulog ako. Damandam ko ang kapayapaan. Grabe talaga. O, kaya yun ang tinitingnan ko. Wala pa nakakatulog. Eh, no? So, hindi ako titigil nito. Wala pa nakakatulog. Kaya gusto niyo ko tumigil, matulog na kayo. Okay. Sabi niya, go and preach the gospel. This is a mandatory command. Not only to the pastor, but to every one of us na tumanggap sa Panginoon. Sabi niya, Mark 16:15 NIV tayo. He said to them, go into all the world. So nung ito po ay nagrema sa akin, kaya po si Pastor Jeff ay pumunta rito sa Canada, ay decided na bago kami ng pangalan, dinagdagan po namin ng international ang church. So God is able international. Kasi paano ka pupunta roon sa buong daigdig? Di ba? At pagkatapos po nito, nagkuha kagad ako ng passport. Alam nga naman, sasakay ako sa walis, Sarah? Hirap naman gusto kong pumunta sa ibang bansa, sakay sa walis. Hindi pwede, kailangan mo ng passport. So malinaw sabi niya, go into all the world and what? Preach the gospel to all creation. Ang sabi niya sa isang translation ay ganito, sa NCB. Jesus said to his followers, are you a followers of Jesus? Sabi mo, tanong mo sa katabi mo, nagkasunod ka ba ni Kristo? Ano sagot niya? Pareho kayo nagtanungan wala sumagot Ano sagot niya? Ha? Okay. So sabi niya ganito, go everywhere in the world and tell the good news. Kasi kung preach, sabi niya, hindi naman akong pastor May reason kayo. Hindi naman akong pastor Pastor lang nagpipreach. So, tinhanapan natin siya. Ang sabi niya rito, tell the good news to everyone. So, kaya kung meron kang pagkakataon ngayon na makakasama mo, so doon po sa mga tiruan na namin nung pants, alam na niyo yung pants, di ba? So, bawat pants mo, di ba? Kaya parang artista ka talaga Yung pants natin ng letter F, family. Letter A, acquaintance, yung mga kasama natin, yung mga BFF mo, ka-chatmate mo, ka-chismisan mo, kung sino pa man yan. O, yan, kasama na ron yan. And letter N, neighbors, and S, dalawa siya, superior or subordinate. Kung ikaw ay boss, yung subordinate. Kung ikaw naman ay ordinary employee lang, superior mo. So, it's depend on you kung paano mo idadrive yun. Medyo ibang kwentuhan po yun. So, tingnan natin ito, ang mga ginagawa po namin. God is able members po namin, ang lalayo po nito mula po sa Talavera, Llanera, Santa Rosa. Medyo hindi po natin alam ito. Pero kung titingnan po nyo ito, parang ganito rin sa inyo. Magta-travel ka ng ilang bayan para ka po makarating doon sa area namin. At ang gawin po namin doon ay 8 o'clock. 8 o'clock. Di katulad po nyo, meron kayong sariling sasakyan. Doon po maghahanap ka pa, maghihintay ka pa ng sakyan. Diba? But they are trying their best na mula po kung saan man sila, na nawin namin, pumunta po ron sa main. Minsan naghahabulan nyo sila. Ma-discarte kasi 3 sunod-sunod yun. Minsan inuutakan na rin nila ako ngayon. Pastor, na-late ako, nasan ka po ba ngayon? Susunod sa kabilang church. Doon si Pastor yan, punta tayo doon. Doon tayo. Ganun ginagawa nila. Ang pinakamatindi sa amin, pinakamalayo yung Sambales. Walang tiga Sambales dito. Kasi nakita ko rito, Cavite, Laguna, ayan, Samar, malalayo ito sila Sa amin, alam mo ba yung Sambales? Yung mga samba-ales. Amen! Hanap, nasan na? Ba't wala na rito?
Ganun. So, wag sana kayong maging membro ng Sambales team. O, sabi mo sa katabi mo, wag kang papamember doon, ha? Okay. So, nung ito po yung ma-adapt namin, nakuha po namin yung vision na ito at nilakaran po ng mga member. Kaya nga sinabi namin, culture. No? Ginawa po namin culture ng church. Ito po ngayon ang aming pinagagawa ngayon. Karoon kami ng mga street evangelism dito, problema. Kaya po, nung unang dating ko rito, nung nagkaroon po nung 126, ano bang tawag doon? Independence Day, Filipino Independence Day. Gigil na gigil ako, gusto ko nang tumayo. Kung ako naisip ko, kung ako'y naroon sa Pilipinas nito, narito na ako, nakatayo na ako rito, sigurado nagsasalita na ako. Eh, bawal naman pala. Hindi wala, pinanood ko na sila. Buti lang may nakita ko mga, ano bang kanyan? Ano bang tribo nang galing yon? Eh, may mga placard. Ha? Bago lang. O kung ano pa man sila, nakita ko naglalakad doon, ay buti ka ako, meron ganito. Ano? Gusto ko na kausapin yung gusto ko na kausapin organizer. Give me 5 minutes. Diba? Para mapag-share dito. By the way, depende po sa inyo yan kung paano nyo gagawin ito. Ano? Para mapag-share ng gospel. Pero mas maganda nga, dahil nga one-on-one tayo, hindi na mas mahirap. So isa lang. Sabi mo sa katabi mo, one more for Jesus. So hindi mo na kinakailangan pa ng group. Ano? Hindi ka na kailangan mag-street na to. Isa lang, mag-target ka lang ng isa. Okay, tingnan natin. Just allow me, give me extra time. Medyo at least mahaba-haba yata kayo. Hanggang anong oras kayo dito? Ngayon? Anong oras hanggang oras kayo? Hanggang 1? Okay. Sige, may time pala eh. So, tingnan ho nyo yun, mga tinatrabaho namin. Medyo malabo. Di po ka namin kasi nakuha yung bago dahil nga ho sa pinahabol ko na lamang ito. Ano? Pero sana kung makita nyo yung mas latest namin, ito pong kasi hanggang 2023 yan. In 2024, yung mga latest ngayon, nasa yung pong media namin ay medyo busy, hindi po niya matrabaho. Sa kaya kinuha na lang po nila doon sa ibang old file namin yan. So, tingnan nyo kung saan mga lugar yan. Iba't ibang lugar po yan. Yan po yung ginawa namin para ngayon makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Dahil dito, hindi pwede ang ganyan na mass gathering. Pwede na nga, kaya ina-apply natin yung one-on-one. Epektibo po siya kung gagawin natin intentional. Na huwag lang kung maisipan. Hindi rin siya maging effective kung maisipan lang. Dapat talaga ilagay mo na sa puso mo na gagawin ko ito. No? Kahit once a month, pwede na yon. Kasi kung once a month, at least may 12 months. Diba? May pwede kang gawin kaysa wala kang gagawin. O sabihin natin kahit isa na lang. Kasi ang goal na naman natin, makaisa lang tayo. Later, tingnan natin yan. So nakita natin, ganyan namin mga ginagawa. Pangalawa, sabi niya, go and bear fruits. Kasi maraming mga hayo ng hayo, pero walang bunga eh. Diba? Ang ganda nga niya sa pagkakasabi niya sa Tagalog. Itong sabi niyan, no? Ito po kasi yung motivation namin na ginagawa. Sabi mo nga, it's one, win one, bring one, train one more for Jesus. Effective ito dito. I tell you, mas effective dito ito. Hindi ka masyadong mahirapan. Si Brad Jeff ay gamay nila ito. No, kasi isa ito sa kanilang system na nilalakaran. No, kasi halimbawa, si Phil, na-win ko yan. Tutukan ko lang siya. Kung ilang lesson ang ipiprepare ko, nakahanda rito, marami naman nakaprepare dito, nakikita ko na yung mga lesson ninyo. So, gamitin mo yun. At kung nakita muli si Brad Ian, another one. Diba? Ang pinakameron kasi sa atin yung corporate eh. Kapag ikaw may series of lesson, doon tayo nagkakaroon ng problema. Imagine mo kung itong tatlong ito sila, ang isa, pagsasabay-sabay mo, lalo sa schedule ng trabaho natin, napakahirap i-gather sila. Bakit? Magkakaiba sila ng schedule eh. So, bilang ikaw na motivator ngayon, ikaw na lang ang mag-a-adjust kung talagang may passion ka. Pero kung wala kang passion, sabi mo, di bali na lang, better next time. Kulturang Pinoy. Di ba? Okay na yan, mamaya na lang, saka na lang, bukas na lang. Kaya minsan yung trabaho natin nagkakapatong-patong eh. Kasi yung sinimulan natin, nung una eager tayo. Tandaan na ho ninyo, habang inilalapit natin sila sa Panginoon, yung demonyo, nakabantay din sa iyo yan. Nihintay-hintay ka rin niya. Diba? At pag ikaw napalapit sa Panginoon, kaya sabi niyo, bakit naman ganun kung kailan ako lumapit sa Panginoon? Tapos ganito nangyayari. Diba? Sabi mo, nag-pray naman ako. O, tinan mo si Sarah, nag-pray na, Lord, thank you, binigyan mo ako ng sakyan.
Pag ano, broom, bakit biglang natulog? Oh, di ba? Lord, di ba sabi mo, bigay mo ito pagkatapos ngayon? Oh, di ba? Hindi mo niyo guguluhin ka rin niya para ma-distract ka niya. Sa halip na yung blessing, hindi naging blessing, naging curse. At dapat makita rin natin, baka ito'y trap din ng kaaway. Kasi habang lumalapit ka sa Panginoon, yung demonyo, lumalapit din yan. Okay? At pag nakita ka niyan, nalingat ka, na-detach ka ng konti, sabihin sa'yo, miss you. Ano sasagot mo rin? Miss you too. Di ba? Join ka na uli sa kanya ngayon. Okay? So, tingnan natin. Ito po yung resulta ng aming pong ginagawa. Nando sa unahan kanina yun, ano? Yung sinabi niya na John chapter 15. Ano sabi niya roon? Go and bear fruits. Punin po niyo yan po yung bunga ng aming evangelism. 97 souls. Yung lahat po na nasa gym na nakatayo ngayon, lahat po yun yung babautismuhan. Kaya ba? Yes, we can. Sabi mo, yes, we can. Basta kasama kita, kaya natin ito. At parang wala nang mga gusto. Parang bahala ka na dyan. Ikaw na lang, bahala ka. Di ba? Pag blessing kasi minsan, amen. Pag trabaho, sandali muna, pastor. Magpe-pray muna ako. Lord, kaloban mo po talaga. Sasama po ba talaga ako rito? Paninaw niyang mabuti yan. So, nang in-apply namin ito, na hindi na lamang ako yung lumalabas, isa-isa lang yan. Ang iba po sa amin kasi, ang diskarte ganito, iba ho kasi, hindi taga marunong magsalita. Pero makarisma. Pag word of God ang pag-uusapan, kasi yung ibang hindi nga napag-aral, tagang ganun, wala tayong magagawa. Yung karisma nila, ginagamit nila. Kaya nga po sa mga young people namin, sinasabi ko roon sa kanila, yung kapugian mo, gamitin mo. Gawin mong pain. Kaya nga ng iba naman, hindi sila naging pain eh. Ano? Sila ang nakakorner eh, nadadala, natatangay. Di ba? Kaya yung iba nagiging chicks evangelism. Huwag naman ganoon. Minsan, chicks evangelism. Di ba? Ganun na. Sabi yung pastor baka makakilala rin. Pero tingnan nyo yung mabuti. Yan po yung mga resulta ng ginagawa natin doon. Di ba? Yan po ang gathering namin. Tingnan nyo yan. Isang bugso yan. Kakataos po ng pandemic. 370 adults, 120 children. Gym po ang pinagaganapan niya kasi hindi na po kakasya doon sa church. Maliit lang po kasi yung church natin. Isa lang naman Diyos natin. Kaya kung magiging seryoso tayo pare-pareho, may mangyayari. Amen? At parang di na kayong pahimit. Parang naisip nila, wedding nga. Ano magagawa ko? Ito lamang ako. Diyan na naman tayo eh. Nung una rin po ay nahirapan ko ito. Pero dahil po, sila Pastor Art ay isa po sa malaki kasing kilala natin, ang JIL. Actually, ang JIL Kabanatuan, kasama po namin yung iba roong galing ng God Range, sa pinanggalingan ko din. Sabi ko, paano sila dumami? Isa lang naman ang Diyos namin. So kung sila'y dumarami, pwede rin kami dumami. And I realize, may mali lang system. Hindi kasi ganun systematic yung pinanggalingan naman namin ni Pastor Fair. Pero hindi ko minamasama yun kasi doon kami natuto. Para bang doon kami nag-trial and error. Hindi taga na ituro sa amin. Kasi doon naman sa Miracle, puro kami si Spirit Leads. Spirit Leads. Rabarabasan. Kaya barabara din eh. No? Nagkakaganon. So, di mo alam kung saan. Ano? Basta itong sa amin ng Espiritu. Yung pala, hindi na taga itong Espiritu na pala yung nagsasabi sa iyo. So, hindi taga mag-succeed kasi walang tamang system. Nung malagyan ho namin ng system, mula po sa 4 na E, simula po sa evangelize, win soul, sa edify, consolidate, yung pahinugan ho siya, pahalimhiman, pinapatibay doon, equip, ito po yung discipleship na ginagawa, then engage, send. Nung sinaykil po namin pagkatapos doon, balik uli sa una, di ba? Para ka lang, balik uli sa grade 1, diretso lang uli yan. Tinutuloy hanggang sa minamaster po namin yon. Nung makuha ko na po yung system na yon, naging easy. Kaya hindi po ako makalis talaga sa amin kasi inisip ko nung paano na lang. Ngayon nga lang po kagabi lang nag-message yung aming kondon.
hindi talaga pwede pa ako mag-stay dito. Kailangan ko bumalik sa Pilipinas. Sorry po, kahit gusto namin mag-extend, hindi po talaga pwede. Kailangan ko bumalik doon dahil may mga trabaho rin tayong dapat doon tapusin. Pero kaya po ipinapakita natin sa ginagawa po natin doon. Kaya nga lang po, medyo magastos. Okay. And another one. Tingnan nyo, magkaiba nung kanyan. 2023 na yan. Same place, pero nakita nyo, nakaiba na ho ng posisyon. Kasi hindi na ho kaya rin sa may harap. Binaliktad ho ngayon, nag-iba ng pesto. Kung napanood po niya, may drone yan, pinalipad ni Pastor Menard para makuha namin lahat yung paano yan. Kaya lang, di po muna nakuha, yan lang po ang nilagay nila ngayon. 2023. Diba? Sabi nila, pareho lang yung pastor. Tingnan naman yun, magkaiba naman ang itsura nung nakaupo at saka nakatayo. O, at saka yung suot ko, ayun, yung naka-white, nakalbo. Nakita niyo yan? Glasay na gano'n. Ayan. Pastor, ayan. Ayan, makitang-kita ko yan, di ba? Ayan. Madali makilala. Inaalala ko nga ron sa natin ako, inakuan ako. O yan, tingnan nyo, di nyo ako makita ko na saan. Hindi yata ako sa gitna. Invited po ako sa Aurora, guest speaker. Sabi nag-invite sa akin kasi ayoko mag-sa akin kasi pagod. Sabi ko mag-commute na lang kami. Nag-commute kami ngayon. Sabi niya basta pagbaba mo roon sa kanto, mga tricycle doon, kilala na kagad ako. Sabi mo lang church at tuturo ka. Okay ka, gano'n. So, silta, nagising ako, kanto na. Mula ka ba na ito? Pabilis namin, ito na ngayon. Sabi ko sa tricycle driver, dali mo ka ako roon sa church ka, kung gano'n. Doon kala Pastor Carlito. Alam po ba niya? Oo, alam ko yun. Yung sa kalbo? Walang respeto, pambira, pastor yun, ano? Imagine mo, ang tunog-tunog, doon sa kalbo? Sabi ko, yari ka, susumbong kita ngayon. Sabi, pwede naman sabihin, si pastor, o kaya sabi niya, yung nagtatrabaho sa munisipyo, kilala po namin yun. Kasi doon taga-sakayan nila. Matunog na matunog ang pagkakasabi, yung kalbo, kilala na namin yun. Kaya pag bababa ako, pastor, sabi kalbo ka raw. Brum ka doon, tricycle. Okay, tuloy natin yan. So, the next one, ito na, last naman na ito. So, go and make disciple. Dito nagkakaroon ng problema tayo. Diba? Dito po ang pinakamaganda talagang, pag nasundan natin ito, mas makita mo kung paano yung maging takbo. Ngayon ay, hindi ho talaga lahat gustong pumasok dito kasi nga, intentional ito. Pag intentional, medyo may pressure sa bawat isa sa atin kasi napag-uusapan natin yung personal na mga buhay-buhay, di ba? So, ang daming mga bagay na dapat tingnan. Pero alam ho nyo, pag pinasok natin ito, kung hindi pa naman kayo ready, okay lang ho dyan. Huwag kayong alis. Upo lamang kayo, makinig lamang kayo. Basta ho, wala lang inggitan. Ano? At ang aking pong pakiusap, kahit po sa church na hawak ko, ang sabi ng Bible, may naunang nahuli at nahuling nauna. So nagtataka sila, Pastor, bago lang yan, ba't nakaangat? Sila yung nagpapagamit eh. Ganun naman kay Jesus, di ba? Nung tawagan niya lahat, ilala nag-response. Amen? So ngayon po, kailangan natin taga ito. Kung gusto taga nyo maranasan yung blessing ng Panginoon, tingin nyo sa bandang huli nito ha. Okay. Sabi ng Mateo 28:19-20, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Okay. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko inyo. Doon ho nagkakaroon ng problema. Sabi niya, go and make disciple. Hindi naman niya sinabing, go and make singers. Wala hong ganun. Tagalogin natin. Humayo kayo at gawin nyo silang manganta sa buong mundo. Ganun ba yon? Go and make Aser and Aseret. Tagalogin natin. Humayo kayo at gawin nyo silang tagakamay sa buong mundo. Wala namang ganun eh. Ang sabi ng Biblia, humayo kayo at gawin nyo silang alagad. Nino? Hindi alagad ni Donald. Baka di pa ho nyo kilala ko. Madali naman tanda ang pangalan ko, yung kalaban ni Jollibee. Si Donald daw yun. Donald. Okay. So, yun ang sinabi niya rito, di ba? So, turuang sumunod. Doon ho nagkakaroon ng problema yan, no? Kasi, okay lamang umaten, kumanta, ayos yan. Pero pagka pinag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na dapat kang sumunod, dapat gagawin mo ito, sa amin po, wala akong pong bawal. Kung ano gusto mo, go ahead. Pero tandaan mo mabuti, halimbawa, gaya ng iba, marami po kasi mga bago na nakasama na may mga nagiinom. Di ko binabawal yun. Sige, go ahead, mag-inom ka kung gusto mo. Pero tandaan mo mabuti ito. Pag nagkasakit ka at nalaman ko dahil sa kainom mo, huwag mo akong tatawagin na pag-pray ka. Di ka tayo pag-pray. Kaya sabi nung, naku, hindi pala ako pag-pray ni pastor pag nagano. Ano gusto mo ako? Ako pang gagawin mo na instrumento sa kalokohan mo? Di ba?
Mamahinga ka. Ganun ho yun. Ano. Alam, kasi, nasasabi ko po ito sana kasi kilala nila ako. No? Alam nila kung ano yung puso ko at saka, yung parang bang tatay at saka anak. Ginagamit ko po yun sa tama naman na parang bang ginojoke ko lang mang sila sa way na gusto kong maramdaman nila kung paano ko sila mahal. Pero honestly ho, pag napunta naman sa ospital, matitis ko ba naman yun? Di ba mga tatay na rito, kahit gaano pa kakulit ang mga anak ninyo, pag nagkaroon ng problema yan, nakakalimutan yung galit niya, no? Pero pag medyo gumaling na, no, iyan ka na naman lamang, sinabi ko naman ba sa iyo, di ba? Di ba? Pero bibigyan na. Ang minsan, alam mo tayo mga magulang, pag himingi ang anak, no? Hingi ang anak. O, saan mo gagamitin? Ano gagawin mo dyan? Di ba? Iyan ka na naman lamang kung ano pinagagawa mo. Bandang huli, sisera mo na, ibibigay mo rin naman. Pinasakin mo pang loob ng anak mo. O, sinong ganon? Tingnan mo yung mga tatay dito sa kananay, di ba? Aminin, kuwari pa kayo. Di ba? Tanong ka ng tanong, medyo yung gagano. Tapos ikaw, nung nakita mo, umiiyak. O, iyak-iyak ka pa dyan. No? Tapos iabot mo rin naman. Sige na, okay na ito. Imagine yung pinasakit mo pa yung dibdib niya, tsaka bibigay mo rin lang naman. Kaya sabi ng mga anak, yes, sa susunod iyak uli ako para ibigay niya ulit. Di ba? Sabi ng anak, alam ko ng kilitin ng nanay at tatay ko. Iiyak lang uli ako. Nakita niyo mga bata, di ba? Ano gagawin nila? Magtatanong, magpapagulong-gulong, ano? O, iutog pa yung gulo sa ikaw naman, hindi na, okay na anak, huwag mo na iutog ang ulo mo. Di ba? Bibigay mo naman kayo, sabi ng bata, yes, thank you. Thank you, Dad. Nalo ko na naman kita. Okay, tingnan na ho natin ito. Ito ho yung mga process namin. So, yan, nagsimula po kami sa soul winning. Ito po dati kasi yung una pong motivation namin sa kanila, yung goal po namin. Ito po yung mission namin. Ngayon po kasi ay go and multiply na tayo. Ano? Yan po yung nakaraan, go and win soul at all cost. Magastos talaga. Nakita nyo iba rito, wala sa kaya sinusundo natin, pinapakain natin, pinapamerienda natin. Ganun talaga yan. Magastos. Mahal ang kaluluwa. Pero yung kamahalan ng kaluluwa ngayon, wala pa kay Jesus. Anong pinabayad niya? Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, dugo ang pinabayad niya. Yung bang ipinakain mo na burger niya sa nawin mong iyan, sasapat na ba sa dugo ni Jesus? Diba? Tapos magre-reklamo ka na ngayon? Wala pa yan. At lahat naman ng ginawa mong iyan, may kapalit naman kay Lord. Amen? May kapalit kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, may kapalit yan kay Lord. Okay, tuloy natin ito. Di ba? So, punin ho niyan. Ito na po yung amin pong system. Yan. Pre-encounter, galing po yung sa mga nag-water baptize. Alam ko po dito ay, tingnan natin, alam ko mayroon dito eh. Ayan. Pre-encounter, encounter, nag-post natin. Yan, 46 po yan sila. Diba? Mula po rin sa 90 plus, hindi namin nakuha lahat. So, ito na nakuha. Okay na yun. Diba? Okay na yan. May 40. Actually, ngayon po, ang pinagraduate namin itong nakaraan ay nasa 30 o 40 lang ho natira doon eh. Okay na yun. Kung may 20 na mag-response doon, makapagdadala ng 20 kalawa, at least may 20 ka na. Masama pa ba yun? Eh sabi ng Bible, may isa lang na makakilala sa Panginoon, libu-libong anghel na nagagalak sa kalangitan. Amen? So, palakpakan natin ng Panginoon. So, yan na po yung school na leader na ginagawa po natin. Mabilis na yun kasi nandun naman na kayo. Tingnan ho nyo itong aming pattern. Sa H1Win1 namin, 2023 po ito nagsimula. Kaya po sa 2020, ika-25 years. So, plus 64 na lang. Sa isa lang yun, ha? Eh, paano ko sa tatlo? Plus 200, yan, 729 ka. Kung makakatatlo ka. Eh, ang usapan natin, isa lang eh. Sa tingin nyo yung isa mahirap? Wala nang makakibo. Sakto lang. Sakto. At pag nagawa ho natin yan, hindi tayo lugi. John chapter 15, verse 16b. Kasi sabi niya, humayo kayo, diba? At kayo'y mamunga. Pagdating ng 16b, ay ganito nakasulat. Pakinggan niyo mabuti. Sa gayon, anumang hingin niyo sa Ama, sa pangalan ni Jesus, ay ano, ipagkakalob sa inyo. Mayroon kang key na humingi sa Panginoon pagkatapos mong gawin kung ipinagagawa niya sa bawat isa sa atin. Kaya po ngayon, dati noon, ayoko magpastor, pero ngayon,
Nagpapasalamat ako kasi naging pastor ako. Nangarap po ako noon na makapunta ng ibang bansa nung hindi pa ako mananampalataya. Pero hindi po pinahintulutan ng Panginoon. Pero nung nagpastor na ako, palagi na po ang labas namin ng bansa. Actually po, kung hindi po ako ngayong July kami natuloy ni Miss dito, nasa Thailand po dapat kami kasi meron po tayong isang ginugroom doon na pinadala natin. So, baka by December, God willing, kung may extra money pa kami, pupuntahan namin yun ng family para po yung handon na, babae po kasi yung handon. Ang problema, yung po kasing dapat ka-teamwork niya, kinailangan ko naman ng Aurora, kaya hindi po nakasunod doon. Kaya dapat alalayan namin siya. So, ganun lang po yung ginagawa ng Panginoon. Kapatid, pwede din pong gawin ng Diyos sa atin dito, sa Canada, yung ginawa ng Diyos sa Pilipinas kasi pareho lamang yung Diyos natin. Ang issue lamang dito, are you willing to participate, to cooperate? Diba? To obey the command of God. Not me, but the command of God. Amen? Palakpakan ho natin ng Diyos. So, 3 bagay. Ang nakita natin, basic lang yon. Ano sabi niya? Go and preach the gospel. The next one, go and bear fruits. And the last one, go and make disciple. Yung madala natin na isa, huwag mong ipasa na sa iba. Alagaan mo, ikaw na mag-alaga dyan. No? Kasi mas kilala ka niya, magkakilala kayong dalawa. At ulitin ko, hindi ka lugi. John chapter 15, verse 16b. Diba? Tuloy natin yung John 15, sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Pinili ko kayo para humayo at mamunga. Manatili ang bunga. Sa gayon. Yun ang direksyon niya, sa gayon. Anumang hingin natin sa Ama sa pangalan ni Jesus ay ipagkakaloob niya sa atin. Kaya pag ginawa natin ito, kapatid, hindi ka lugi. Dati nung iniisip ko, paano na yung pamilya ko? Pero honestly dumanas po kami na yung pong isang itlog, isang noodles, kami pong 5 ay kakain noon. Sinungaling po ako pag di ko inamin sa inyo na dumating po ako sa punto na gusto ko na tumalikod sa Panginoon. Dumating po ako sa ganon. Yung parang ayaw ko na, Lord. Kaya lang siguro sabi ni Lord, sandali. Masyado na frustrated ang anak kong ito. Baka totohanin niyang iwanan ako, paano na? Bawalan ng pogi. Sayang. Praise God. God is a good God. Sabi mo sa katabi mo, God is a good God. Hindi po isang insidente na narito tayo ngayon. Meron pong dakilang planuhin ng Panginoon sa atin. Magsama-sama po tayo maglingkod sa Panginoon at ma-amaze ka sa gagawin sa iyo ng Panginoon. Sooner or later, makita mo, yung mga bagay, sabi niya, hindi mo pa nakikita o dumating man sa iyong kaisipan ang mga bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kapag ka natutukang sumunod, kahit hindi mo alam kung anong kasunod, ma-amaze ka sa mga pagpapalang ipagkakalob sa iyo ng ating Panginoon. Amen?